Aksidente pala ang pambababae. Wow. Kumain kayo na kumain. Baka mahuli kayo sa eskwela. Bilis! Sa likod ng pag-arte at pagpapatawa niya sa telebisyon, pelikula at sa social media, may mabigat na responsibilidad si Candy Pangilinan. Ano ba ang pagpuproseso ng pagkuha po ng PWD card sa kanang solo parent ID? Mag-isa niyang pinapalaki ang anak na si Quentin, 17 years old. 11 months nang madiagnose na may Attention Deficit Hyperactivity Disorder o ADHD under the autism spectrum si Quentin. At 9 months, napansin kasi minsan duling, minsan banlag, walang coordination. Totally kasing walang salita si Quentin noong time na yun. As in, totally no talk. Ganito po yan, open. Sige na. Quentin. Stop it! Sige na, Quentin. When he was finally diagnosed, ano yung nasa isip mo nun? Bilang ako to, meron kasi akong attitude na parang, okay, sige, go. May pag ganun pa akong attitude yung go, ito ba kailangan? O sige, hindi pa nagsisink in sa akin na lifetime ito. Are you happy? Yeah. How happy? Itinanong daw niya sa doktor kung kasalanan niya ang naging kondisyon ni Quentin. Nagtanong agad ako, kasalanan ko ba ho to? May kasalanan, saan ho to nakuha? So, syempre gusto mo malaman di ba? So, sabi niya, Candy, yung kung sinong may kasalanan at kung saan ang galing, I think at this point, dapat mas nagtutuon tayo ng pansin sa solusyon. I think dun ka dapat nakafocus. Mommy, go! Mommy, go! Ibinabahagi ni Candy sa social media ang mga karanasan at parenting style niya kay Quentin. 1, 2, 3. Sa videong ito, makikita kung paano hinahandle ni Candy ang tantrums ng anak. Mommy! What? There's no more orange. Later again. No! Mommy! You want mommy to be sad? Cards! No, you cannot play cards inside the car. I told you so. No. Meron sa therapy kasi na sinasabi nila na pag nagwala ang bata, huwag mo munang papansinin. Ignore. You have to ignore. Because once that you give in, the child will remember. And he will use that. Because hindi nga niya alam pa how to express himself, especially during the time that he was non-verbal. So nagwawala lang siya to get my attention. Ay! Itong bata to. He would pull my hair, he would bite me, he would, spank. Hindi ako nagre-react. But even if ganun siya, nilalabas ko siya. Okay, good job. Kasi gusto kong makita niya yung mundo. Ayoko siya nasa loob ng bahay. Nilalabas ko siya. Nagkaroon na ba ng mga instances, halimbawa na pinuya yung anak mo, niloko? Nagkaroon na ba ng mga, nakaranas ka na ba ng mga ganun? Yes, several times. Nasabihan na ako sa labas na hindi ako marunong magturo ng bata, hindi ako marunong magdisiplina. Tapang! Hanggang tapang! Hanggang tapang! Tapang! Quentin, magkalma ka. There was a mall na parang nagwala si Quentin, ligiran siya ng mga security. Tapos sinabihan siya na bawal po maingay dito. Sabi ko, pasensya na ho kayo. Hindi ko siya pwede munang lapitan ngayon. Kasi hayaan ko muna ho siyang kumalma. Sabi ko, pasensya na ho kayo, special po yung bata. Tapos sinagot ako ng walang special dito. So hindi nila naiintindihan. Yung nasa utak ko, paano ba maiintindihan ng security na ma-explain ko sa kanya ng mas mabilis? Anong sabihin ko? Abnormal po Diba? Diba? Para mas mabilis niyang maintindihan. Siguro yan yung pinakamahirap, no? Yes. The people around you would really affect you. It shouldn't. This is between me and my son. No, Coach! No! Kwento ni Candy, hindi niya iniiwang nag-iisa si Quentin nung maliit pa. At kung may trabaho, sinisiguro raw niya na may kasama ang anak sa bahay. Pero habang lumalaki, tinuturuan niya si Quentin na maging independent. Katulong niya sa paggabay sa anak ang lola ni Quentin. Sinasanay si Quentin sa pagluluto, pagbe-bake. Oops, Quentin! Slowly! Slowly! Mami! Slowly lang. 1, 2, 3. Up. 1, 2, 3. Ma'am. Okay, 1, 2, 3. Paghihilamos at pag-aaral. Paano yung sound na may happy?
Finally, makakasama ko na talaga si Quintin kasi wala na po ako sa quarantine. Na-mention mo, lock-in taping, yan yung bubble eh. Diba? Na hindi ka pwedeng lumabas. Yes. And you're a single mom, di ang hirap. Yes, and I think it's also good because natututo siya ng independence. Because I want him to be independent. So ngayon, ginawan ko siya ng routine na siya mag-isa. Is my basin. Pati pagligo na mag-isa. Hindi ganyan, papunta doon. Mag-ayos ng kama. Kung naka-lock-in ako, nagre-report siya sa akin. Binibigyan ko siya ng responsibilities. To water the plants, to feed the fish, Birdie, minus printing. to feed the bird. Pagod ka na ba? Hindi ka ba tapos si Ate Pat na nagtapos? Binigyan ko siya ng mga hayop na alagaan para meron siya mga responsibilities. Pero ang pinakapangarap raw talaga ni Quintin, maging isang altar boy. Kaya sa tulong ng simbahan, unti-unti nilang sinasanay si Quintin. Ang tagal po niyang pinangarap yon na makahawak ng bell. Ang tagal niyang barkada ay puro mga lolo, puro mga lay minister. Mula nung bata siya dahil sabi nga niya gusto niya mag-lay minister kasi yung mga lay minister may electric fan. There's a coffee. Sa ngayon ay nagte-therapy si Quintin. Kailangan niya ng occupational, physical at speech therapy. Sobrang gastos. Madami ako nag-give up. Nag-change ako ng lifestyle. Ako mismo. Ang mas importante, mabayaran ko may pang-therapy si Quintin. Next, character. Lifetime ang therapy at suporta para sa nasa autism spectrum gaya ni Quintin. Here in the Philippines, you have to know that medical insurance, hindi sila tatanggapin. Hindi. Hindi. So ngayon meron na naman kami ina-applyan. Pinasok ko na sa kumpanya namin. Sinusubukan ko. Ewan ko kung tatanggapin na naman. Kung ano, baka silipin na naman. Di ba? Kaya naman kahit anong trabaho o role, tinatanggap daw ni Candy para sa therapy ng anak. Kung dati mapili pa ako kung anong trabaho, ngayon hindi. Lahat ng trabaho. Alam mo yung gano'n, yung sige. Kahit ano, tinatanggap ko. Kasi alam ko kailangan. You worry for your child. Paano kung mawala ka? Isa yan sa mga unang takot ko. Paano pag nawala ako? Paano yung anak ko? Sino mag-aalaga? Paano siya mabubuhay? Diba? Siyempre, I think that is every parent's worry. Especially if your child is differently abled. At kamakailan lang, sa wakas ay nangyari ang isa sa mga matagal nang gustong gawin ni Quintin, ang maging isang altar boy sa simbahan. Siyempre sobrang saya ko, kulang na lang mag-cartwheel ako, kaya lang sa simbahan po ako. So hindi ko po magawa. Kasi alam kong sobrang saya niya. So, I guess yung every milestone niya, parang may trophy every time. I think lahat ng parents ganon. May differently abled man ang anak mo, normal ang anak mo, 'di ba? Basta merong achievement ang anak mo, maliit man o malaki, ikaw ang natutuwa dito. Dahil alam mong natutuwa ang anak mo na nagawa niya ito. Bye guys! Good night! Please click and subscribe our videos. Slowly. Like and subscribe. Gaya ni Candy, may developmental disability ang anak ni Mang Rolando Niangar na si Jewelyn, 18 taong gulang. Hindi po magbihisan. Nahihingal ako minsan. Tinatandaan ko magbihis kasi yung mga buto niya medyo masyadong crack daw na damage. Ngayong araw, naghahanda ang mag-ama para sa therapy ni Jewelyn sa Philippine Children's Medical Center o PCMC. 6 na buwang gulang pa lang si Jewelyn nang ma-diagnose na meron siyang cerebral palsy at meningitis. Mula bahay, karga-karga ni Mang Rolando si Jewelyn papuntang ospital. Hindi raw kasi pwedeng pumalya sa therapy ang anak. Isang kapitbahay ang nagmagandang loob at inihatid sila sa sakayan ng jeep.
18 years old na si Jewelyn pero parang 7 taong gulang ang katawan niya. Bukod sa hindi nakakalakad, hindi rin siya nakakapagsalita. Pero naiintindihan daw ni Tatay Rolando ang mga ginagawang tunog ni Jewelyn. May araw talaga siya na minsan umiyak talaga, hindi niya masabi kung anong nararamdaman niya po. Kaya minsan, kinakausap ko lang siya, inihele ko lang, umiyak na rin po ako, sumasabay sa kanya po. Pagkababa ng jeep, sasakay naman sila ng bus papuntang Quezon City. Pero nung pasakay na sila, bigla silang hinarang ng konduktor. Ayaw ko pasakay ng bus kasi bata daw po. Sabi ko, ma'am, sir, di po siya bata, 18 years old, magka-19 na po siya. Sabi ko, may papel po kami, kumpleto po kami, travel pass. Matapos mapaliwanagan na hindi menor de edad si Jewelyn at may dala silang medical records at appointment sa ospital, nakasakay ng bus ang mag-ama. Pagkababa ng bus, naglakad pa ng 200 metro sina Mang Rolando hanggang ospital. Matapos ang 1.5 oras, nakarating sa ospital ang mag-ama. Hindi kami pinayagan ng ospital na makuna ng physical therapy ni Jewelyn. Pagkatapos ng therapy, naupo muna sa labas ng ospital si Mang Rolando. Nalampasan na nila ang oras ng pananghalian, kaya naman si Mang Ronaldo naghanap agad ng pwesto para mapakain si Jewelyn. Isang ale ang nang magandang loob na hawakan si Jewelyn habang nagtitimpla ng gatas si Mang Rolando. Yung gatas na po yung tinitimpla yung kinakain niya po, every 4 hours. Lagi po kayo may baon yan. Wala nang ibang kinakain, dito lang. Para mapakain si Jewelyn, sa isang tubo sa ilong idinadaan ang gatas. So may mga pagkakataon po na dahil walang pera, walang gata si Jewelyn. Opo. Umiiyak ba sa inyo pagka gutom na si Jewelyn? Opo, kapag wala umiiyak po siya po. 900 pesos ang bayad kada therapy session ni Jewelyn. 4 na beses kada buwan ang schedule niya sa ospital. Dahil sa PWD ID niya, nakaka-discount sila at 747 pesos ang binabayaran kada session. Pero para sa therapy at pamasahe, kailangan ni Mang Rolando ng 4,600 pesos kada buwan. Hindi pa kasama dyan ang gamot na kailangan ni Jewelyn. Nakikiusap na lang po ako, ma'am, kulang po yung pera ko, ma'am. Pupunta ako sa social service namin ng PCMC. Tinutulungan po ako, sige tatay, kami na pong bahala. Punta ka na dun sa rehab mo, basta matuloy ang rehab mo lang po. Mag-isa si Mang Rolando sa pagsama kay Jewelyn dahil kailangang mamasukan bilang kasambahay ng kanyang asawa sa Cavite. 3,000 pesos ang ipinapadala nito kada buwan pero panggastos ng kanilang buong pamilya. Kaya kulang na kulang daw ito. Siya na lang pong bahala sa mga anak kong nag-aaral po. Kaya bali ako lang daw po dito sa special check na ano po anak. Yung buhay niyo po, talagang binigay niyo na po na Opo, umikot ma'am. kay Jewelyn. Binigay ko na ang buong puso po sa kanya po. Pagka-uwi ng bahay, agad binihisa ni Mang Rolando ang anak. Dito namin nakita ang sugat sa likod ni Jewelyn. Kakahiga niya ito po, lumalaki po. Dati po, sobrang laki po hanggang dito po. Kapag sumayad po, umiyak po, masakit po. Pagka-uwi ng bahay, agad binihisa ni Mang Rolando ang anak. Dito namin nakita ang sugat sa likod ni Jewelyn. Itong lalo nahihirapan ako sa situation ngayon. Dati po, sobrang laki po hanggang dito po. Para hindi siya masaktan yung diaper niya, dinodoble ko. Kapag sumayad po,
umiyak po, masakit po. Pagkatapos mabihisan, sabi ni Mang Rolando, kailangan niyang pakainin ulit si Jewelyn. Wait lang na. Nawa po kung nahihirapan na kita. Kaya napapagod na rin po. Sabi sa kanya, Jewelyn, bago pag wala na po mag-aalaga sa'yo. Alas 3 na ng hapon pero hindi pa rin nanananghalian si Mang Rolando. Nang tiningnan niya ang kaldero, wala siyang inabutang pagkain. Yung mga anak ko nagluto na eh. Wala nang ulam. Naubos na nila, kaya pag-isang ko na lang kakainin. Natapos man ang therapy ni Jewelyn ngayong araw, problema naman ni Mang Rolando ang pambayad sa susunod na linggo. Maliban sa therapy at gatas ng anak, pinag-iipunan ni Mang Rolando ang gamot na Botox. Kailangan ito ni Jewelyn para mabawasan ang paninigas ng katawan niya. 8 beses niya ito dapat gawin sa loob ng 1 taon. Importante po kasi yung para yung mga buto niya para lumago. Anong ginagawa ninyo para malikom yung napakalaking halaga na yon? Nakalikod po ako, nakabili po ako ng Botox po na expired na po. Kasi nagkulang po ako ng 3 po. Kaya maghanap na naman po ako. Sanay na rin daw pumila si Mang Rolando sa iba't ibang ahensya ng gobyerno para makahingi ng tulong. Paano kayo naghahagilap ng pambayad, pambili ng gamot? Ang ginagawa ko po, ma'am, pupunta po ako sa mga kongreso, sa pagkikilis po. Para makahingi na ng gamot po, ma'am. Lalapit po ako sa princess, makawa po sa kanila na bigyan po kami ng gamot po. Habang buhay ang therapy at gamutan para sa may mga developmental disability, gaya nina Jewelyn at Quintin. Ang tanong, meron nga ba silang tulong na pwedeng asahan mula sa gobyerno? Sa PhilHealth Circular Number 2017-0029, kasama sa mga benepisyong sakop ng tinatawag na Z-Benefits, ang assessment at rehabilitation therapy sessions para sa may mga developmental disability. Yung therapy kasama sa doon sa buong package ng Z-Benefit nga for children with disability. Ito lahat ay outpatient. Hindi ito kailangan ng hospital admission. Ito po ay mga interventions, no, para sa mga batang may kapansanan, gaya ng assistive devices at rehabilitation. Ang aim nito ay kung kaya pang maibalik sa normal or sana mabawasan yung disability ng mga bata. Mga edad 17 pababa lang din ang makaka-avail ng Z-Benefits package. Pwede pa rito si Quintin na 17 years old. Pero si Jewelyn na 18 years old, hindi nasakop ng benefit package. Ang mga kondisyong ito ang dapat daw baguhin, sabi ng Sericare Philippines Foundation, lalo na't panghabang buhay ang mga disability na ito. Kasi isipin mo na lang, no, 18 dyan din nagkakaroon ng mga health problems, di ba? Lumalabas din yan. So, bakit parang all of a sudden, ine-exclude mo sila sa ganong rights nila? Nakasulat nga sa batas natin na kailangan nilang makuha lahat yon, healthcare. So, kasama rin yon, auxiliary services, therapy, kasama yon. So, hindi yun dapat napuputol kapag 18 years old ka na, pagkat nag-18 ka na. Ito ay lifetime. Itong ganitong klase ng disability, hindi naman to gagaling ka na lang basta nag-aral ka eh. Hindi ganun yun. Ang kailangan i-review is kung yung scope. Itong mga intervention na ito ay mas malaki ang mag-positive effect sa mga bata kung gagawin mas early. Kailangan ng resources, tinitingnan kung ano pa ang pwedeng magawa, no, ng PhilHealth para mabigyan ng serbisyo yung mga membra namin na nangangailangan. Kaya si Mang Rolando, kailangan pang pag-ipunan ng perang panggastos sa therapy ng anak. Yung PhilHealth po, sinubukan nyo na po bang hingan? Yung PhilHealth po, ginagamit na po, admitted na po. Ang gusto kong matulong po kay Jewelyn po, yung mga therapy niya, yung mga gamot niya, yung pagkain niya. Basic lang yung kailangan nyo sana na tulong, no? Yun lang po. Masaya na po.
Madaling sabihin na kapag mahal mo sa buhay, handa kang magsakripisyo. Pero para kina Candy at Mang Rolando, mas malalim ang ibig sabihin ng sakripisyo. I think at the end of the day, because when you love a person, you do not call it a sacrifice. Wala lang. It comes naturally. Alam yan ng mga magulang. Alam mo yan, Maki. Diba? Dahil mahal mo yung tao, hindi mo tinatawag na sakripisyo. Because you do it out of love. I just want him to be independent. Yun lang ho. Functional and independent. One day that he can stand on his own. Ba't hindi kayo sumusuko? Ang Madali hong dito sumuko. akong tutuko kasi habang nakikita ko kung nahirapan si Jewel na hindi pa nakaka-recover yung katawan niya, mag-press ko, makakain na normal sa bibig ko. Hindi po ako tutuko, bibigay ko po yung buhay ko para sa kanila. Kahanga-hanga ang dedikasyong ipinapakita ng mga magulang na nakilala namin para sa mga anak nilang habang buhay ang kailangang pag-aaruga. Sabi nga nila, lahat gagawin ng magulang para sa kanilang mga anak. Kahanga-hanga ang dedikasyong ipinapakita ng mga magulang na nakilala namin para sa mga anak nilang habang buhay ang kailangang pag-aaruga. Hiling nila, magkaroon din ng lipunang magbibigay kalinga kina Quentin at Jewelyn na magturugtong sa ibinibigay nilang pag-aalaga. Hanggang sa susunod na Huwebes, ako si Maki Pulido. Ako si Jun Veneracion at ito nakatala sa aming Reporter's Notebook. Notebook.